Habang lahat ay busy kay Bitcoin, bigla na lang napapasok sa usapan itong si XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si XRP na dating binabatikos at tila kinalimutan ng media at ilang eksperto ay ngayon ay isa sa mga mainit na pangalan dito sa mundo ng crypto, kahit sa mga Bitcoin focus na programa. Ngayon pong July 2025 ay may malaki po kasing pagbabago sa tono ng mga pag-uusap sa pagitan ng media, crypto analyst at mga malalaking investors. Ang dating tahimik na sa XRP ay tila ba ngayon ay lumalaban at nagpaparamdam. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba biglang nababanggit si XRP kahit sa mga Bitcoin-only discussions? Ayon po kay Ginoong Tim Kotzman, ang host ng The Bitcoin Treasuries Podcast, kahit na puro Bitcoin dapat ang focus ng kanilang show, ay hindi po mapigilan ng media at mga journalist na laging itanong si XRP. Araw-araw daw ay may tanong tungkol kay XRP. Sabi pa niya, on the media side, it has to be controversial. Ibig pong sabihin, gusto po ng media ng mainit na balita. At mukhang si XRP ang bagong sentro ng usapan. Sa madaling salita ay kahit gusto nilang pag-usapan lang ay si Bitcoin, pumapasok pa rin si XRP sa eksena. Ngayon ay sino po ang mga personalidad na nagbibigay ng pansin kay XRP? Yan, sa CoinDesk 2025 Consensus Conference ay nagsalita po itong si Ginoong Dave Portnoy. Siya po ang founder ng DDTG Global. Isa siyang kilalang media personality. Sabi niya bullish daw po siya kay XRP. Ikinumpara pa niya ito kay Bitcoin noong nagsisimula pa lamang. Para po kay Ginong Dave ay may tsansa itong si XRP na maging susunod na Bitcoin. Kaya kahit may hawak na siyang Bitcoin ay nagdadagdag pa siya ng XRP sa kanyang portfolio. Pati na rin po itong si Ian Carroll. Siya naman po ang host ng The Carroll Show at isang Bitcoin advocate. At siya po ay nagsabing nagsisimula na siyang matuto tungkol kay XRP. Aminado po siyang hindi pa siya ganap na eksperto, pero unti-unti na po siyang nai-involve sa use case at technology ni XRP. Sa Fox Business News naman ay ilang buwan na ang nakalipas ay si Adam Johnson, isa pong portfolio manager, ay nagbigay ng malaking suporta kay XRP. Sabi po niya ay kaya nitong bawasan ng kalahati ang kapital na kailangan sa mga cross-border transfers dahil ginagamit ito bilang bridge currency. Isa po itong tagumpay para sa mga supporter ni XRP. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng Wall Street at malalaking kumpanya tungkol kay XRP. Ayan. Hindi lang ito usapan sa media. May totoong galawan sa likod po ng kamera. Isang halimbawa ay ang trillion dollar asset manager ng Franklin Templeton. Ayan. Ayon po sa balita ay plano po nilang maglabas ng XRP spot ETF bago po matapos ang taon. Kaya naghihintay na lang po sila ng approval mula sa SEC. Hindi lang po sila ang may ganitong plano. Nandyan na rin ang Grayscale at saka Bitwise, mga multi-billion dollar asset managers. Lahat po sila ay naghahanda para sa mga product na nakafocus kay XRP. At ang Theocrum, ayan, ay isa pang kilalang kumpanya sa US, ay nag-launch na ng 2x leverage XRP ETF. Sabi po ng CEO nitong si Sal Gilberty, ay ginawa nila ito dahil naniniwala po sila sa real-world utility ni XRP at sa galing ng development team nito. Hindi raw sila naglalabas ng product
kung hindi sila tunay na kumbinsido sa asset. Bukod po dyan, Theocreum ay nag-file na rin para sa isang inverse XRP ETF. Ibig sabihin ay kahit pa bumagsak si XRP ay kikita pa rin sila. Pero ito rin ay patunay na lumalawak ang mga instruments na pang financial na may kinalaman kay XRP. Ngayon ay totoo bang tumataas na ang demand para kay XRP? Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay oo. Yan, oo po. Hindi lang po ito hype. Ayon po sa ulat ay may 8 na kumpanya na nag-announce na bibilhin nila si XRP para ilagay sa kanilang balance sheet. Ang total amount po ay umaabot na sa $1 billion. Ibig sabihin ay hindi lamang po sila nagtitrade kung saan ay kinikilala nila ito bilang bahagi ng kanilang long-term investment strategy. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan. Malaki po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Una, kung totoo po ang sinasabi ng mga eksperto at media, posibleng magkaroon po ng XRP bull run sa mga susunod na buwan. Kapag pumasok po ang institutional money, ang presyo po ni XRP ay maaring umakyat ng husto. Pangalawa, ang pagdami po ng ETF para kay XRP ay magpapadali po sa pag-access ng mga foreign investors. At pag lumaki po ang demand, may posibilidad na tumaas po ang halaga nito. Pangatlo, para po sa atin dito sa Pilipinas na kadalasang ginagamit ang crypto bilang pang-remittance o alternative investment, ay magandang balita po ito. Kung lumawak po ang paggamit ni XRP bilang bridge currency, pwede po itong magbukas ng mas mabilis at mas murang paraan ng pagpapadala ng pera abroad. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay para sa akin, si XRP po ay parang phoenix. Ilang beses na po siyang binagsak ng mga kontrobersiya, lalo na noong may kaso sila ng SEC. Pero unti-unti na po siyang bumabangon. At ngayon pong taong 2025, mukhang may bagong pagkakataon itong si XRP na patunayan ang kanyang sarili. Ang pagbabalik po ng atensyon mula sa media, support mula sa Wall Street at pagpasok po ng institutional funds ay hindi po basta-basta. Ito ay indikasyon na hindi lang ito hype, may substance, may tunay na utility. Kung ikaw po ay isang Pinoy crypto investor, ngayon na po ang tamang panahon para pag-aralan si XRP ng mas malalim. Hindi ibig sabihin nito ay bibili ka kaagad, pero mahalagang maintindihan mo ang galaw ng market, lalo na kung ang token ay nagkakaroon na ng ganitong klaseng atensyon mula sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.